Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bakit nga ba sinabi ni PBBM, ang ating Pangulo, bakit nagsasabi na huhupa na ang tensyon sa WPS dahil dito sa Task Force Philippines na kasama dito ang Amerika, Australia, Japan at iba pang bansa na magbabantay diyan sa WPS. Bakit nga ba huhupa? Mamaya atin yan bigyan ng reaksyon. Atin muna panoorin sandali ang balitang ito courtesy ng UNTV. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapahupa ng Task Force Philippines ang tensyon sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa rehiyon. Hindi naniniwala ang Pangulo na magdudulot ito ng dagdag na tensyon dahil hindi na anya bago ang ginawa na ito ng Pilipinas. Okay, so hindi nga bago ang parang balikatan exercises, di ba? Pero itong inendorso ni Pete Hegseth na Task Force Philippines, na karamihan talaga dyan ay sundalong Amerikano na sanay sa giyera, yan sa tingin ko ang magpapahupa ng tensyon. Ibig sabihin, yan ang magpacify sa China. Yan ang magpatikom bibig sa China. At yan ang magbigay ng bahag buntot sa China. So, ang mangyari dyan, hindi na gaano silang mambubuli at hindi na papasok dyan sa ating Baho de Masinloc kapag nandiyan na palagi naka-standby dyan ang mga sundalong Amerikano kasama na yung kanilang mga aircraft carrier at mga pandigmang mga barko at submarino. At kapag ganun ang senaryo, of course, magdalawang isip ang China na papasok at mangbumbero pa dyan dahil nga nandyan na ang Big Brother. Walang iba kundi ang Amerika. Kaya ibig sabihin, uhupa ang tensyon. Kasi wala nang binubuli. Hindi na nila kayang bulihin ng ating Coast Guard, ng mga Chinese Coast Guard. Wala nang bumbiruhan. So ang mangyari dyan, huhupa nga ang tensyon kung maduwag ang China. Pero kapag hindi maduwag ang China, pero 100% duwag talaga yung mga gunggong na yan eh. Pero kung magtapang-tapangan sila, ay diyan sila makatikim. Diba? Alam naman natin na pansit lugaw lang yung mga kinakain yan eh. Mabuti pa nga tayo eh. Nakakain tayo ng mga kamuting kahoy na maraming sustansya, diba? Nakakain tayo ng mga totoong mga gulay. Yung mga kinakain nila, mga artificial foods na lang eh. Kaya nga inaagaw nila ang WPS dahil narito ang sanctuary ng mga masasarap na mga isda at first class na mga isda katulad ng mga bluefin, yellowfin tuna. At hindi lang yan, mayaman pa sa kung ano-anong klaseng mga seafoods meron ang WPS. Kaya ang China ay naglalaway sa WPS dahil ito nga ang paborito ng mga insik, ang mga seafoods. Kaya ito na, kapag nag-standby na dyan malapit sa Baho de Masinloc ang Task Force Philippines na pinagsama-samang puwersa ng Amerika at Pilipinas, Australia at ng iba pang bansa, ay talagang huhupa sa tingin ko dahil mag-atubili na eh, magdalawang isip na ang China na pumasok eh. Kasi alam naman natin na duwag talaga ang mga yan. Sa Taiwan nga lang, naduduwag sila, ang liit-liit ng Taiwan. Ilan lang ba ang active personnel ng Taiwan? Ako, kalahati lang sa ating active personnel ng ating sandatahang lakas ang Taiwan. Kaya talagang parang iniisip lang ng China na parang kuto lang eh. Parang kutong lupa lang ang Taiwan eh. Pero ngayon hindi eh. Kasi lumalaban ng Taiwan at napakaganda ng kanilang ano ngayon, defense. Ang kanilang military defense ay grabe. Moderno lahat ang mga kasangkapan doon. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng UNTV. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago. Yung dati hindi ginagawa, bigla na lang gagawin. Yun, magkaka-tension. Ipinaliwanag rin ni PBBM ang dahilan sa likod ng paglika ng nasabing task force. Because it is basically a
it's organizing ourselves into a more cohesive unit in terms of the protection of the freedom of navigation in the South China Sea, the West Philippine Sea for us. So yun lang naman yun. Because it's members of the military, they have to establish procedure so as to be able to operate together. Ang Task Force Philippines ay inilunsad noong nakaraang linggo matapos ang pagpupulong ni US Secretary of War Pete Hegseth at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa sidelines ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus sa Malaysia. Okay, so ito nga yung si Pete Hegseth ang talagang nag-decide nito eh. Dahil ang karamihan diyan talaga sa Task Force Philippines ay mga sundalong Amerikano at Australiano at baka may sasama pa diyan na iba pang bansa. Pero ang Japan kasi ngayon ay focus lang muna sa kanilang depensa. Hindi nagbigay ang Japan government ng kanilang trupa dito sa Pilipinas. Australia at Amerika lang talaga ang narito, ang mga tinatawag na men on the boots na nasa ground troops. Kaya sa tingin ko parang bago kunti itong Task Force Philippines dahil ito'y mas malakas, mas moderno at sama-samang puwersa, hindi kasi ito lahat Pilipino ang Task Force Philippines. Kaya kung merong Amerikano sa panahon ng giyera na sinabi ni General Bronner na meron lamang tayong 20 hanggang 30 kaaraw na kayang magipagdigma sa China. Kaya nga tumagal eh. Kung wala yung mga Amerikano diyan na sundalo at wala yung EDCA site sa Pilipinas, ay isang araw lang surrender tayo, di ba? Pero mangyari niyan ay medyo tatagal yan kasi narito ang EDCA sites sa Pilipinas. Kompleto rin yan. 12 ka EDCA sites yan plus merong pang ginagawa na mga EDCA sites ang Australiano, ang Australian Forces. Kaya kung patatagalin ng China ang pag-atake, sabihin natin atake sila 2027, huli na sila dahil kompleto na ang EDCA sites ng Australia tapos na sa 2026 eh. Kung atake pa sila 2027, huli na dahil nakapag-fortified na ang Pilipinas ng mga fortress. Meron ng mga bunkers, kompleto na. Sabihin natin mga interceptors, Iron Dome, ganyan. Ay dadalhin na yan ng Amerika dito sa Pilipinas. Kompletong depensa kasi Pilipinas talaga ang unang depensa ng Amerika para hindi makapasok ang China sa Amerika. So sa first island chain na tinatawag, ang Pilipinas ang pangunahin dahil tayong malapit talaga sa China. And then Taiwan of course. Pero ang Taiwan kasi ay concentrated talaga sila sa pagdepensa ng kanilang bansa lamang. Hindi katulad sa Pilipinas na dumidepensa tayo sa ating bansa at dumidepensa rin tayo sa Amerika dahil sila nga ay kasama natin sa Mutual Defense Treaty. Kung sino ang kalaban ng Amerika, kalaban natin. Kung sino ang kalaban ng Pilipinas, kalaban din ng Amerika. Yan yung Mutual Defense Treaty. Parang magkasintahan kayo niyan Kapag inibig mo yung kasintahan, boyfriend mo, inibig ka rin ng boyfriend mo. Ganon yon, Mutual Defense Treaty. Kaya tayo magpapasalamat din sa Amerika at nagpapasalamat din ang Amerika sa atin dahil tayo ngayong parang kapgo, tayo yung nasa first line of defense. Pero at least naman, pag depensa natin ay hindi lang Amerika ang dinidepensahan natin, kundi talaga ang ating sariling bayan. At ang maganda niyan ay merong mga sundalong Amerikano talaga dito. Sa tinig ko ay 16,000 men in boots rito sa Pilipinas. 16,000 ka-Amerikano yan. Nagkalat yan sa 9 or 10 EDCA sites o 12 na yan. Hindi lang sinasabi. Kaya hindi lang Pilipinong sundalo ang magbubuhis ng buhay. Katulad din sa World War II,
may mga Amerikano at Pilipino na trupa na nagbubuhis ng buhay na magkasama back to back sa pagkikipaglaban. Japanese ang kalaban natin noon eh. Ngayon kaibigan na natin ng Hapon. Talagang merong pagbabago ang ang politika sa mundo. nung nakaraang mga siglo, kalaban natin ng Hapon. Kasama natin noon ang China eh. Allied forces ang China noong World War II. Kaya nga kalaban ng China ang Japan noon. Pero ngayon naiba eh. Naiba, mga kababayan. Okay, tapusin na natin ang balita, courtesy ng UNTV kung bakit nga ba huhupa na ang tensyon sa WPS dahil sa Task Force Philippines. Ang naturang bagong inisyatibo ay magpapalakas sa interoperability at kahandaan sa contingencies ng dalawang militar upang makaresponde sa krisis o agresyon sa South China Sea. Samantala, saglit namang binati ni Pangulong Marcos si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Gyeongju, South Korea nito lamang weekend. Ayon sa Pangulo, isa lamang itong kortesiya sa kanyang kapwa leader lalo na't inilipat na ang chairmanship ng APEC sa China. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. He said, thank you. And that was it. There was really not very much to it. Wala rin anyan dahilan na magkaroon sila ng bilateral meeting dahil hindi naman tamang lugar ang APEC para pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. Okay, so tama nga naman ang sinabi ng PBBM na hindi tama pag-usapan yung WPS na tensyon sa APEC kasi ang APEC ay asosasyon ng parang negosyo sa buong Asia Pacific. At ang chairmanship nito ngayon ay nasa China na. So kung ganun na ang China na ang magiging chairman ng 21 countries kasi ang membro nitong APEC, ay ibig sabihin ay hindi makipagdigma si Xi Jinping dahil nga sila yung chairman ng APEC eh. Paano nangyari yun na makipagdigma siya sa 21 countries na membro ng APEC? Association of itong economic dito sa Asia Pacific. At China na pala ang chairmanship. Ang Pilipinas naman ay chairmanship ng Association of ASEAN countries. Yung sa negosyo naman sa ekonomiya ay China. Kaya magkatapat talaga parehong may katungkulan China at Pilipinas. Ang problema nga lang ay malaki ang China na bansa, malaking populasyon. Ang Pilipinas naman ay kukunti. Pero sa tingin ng 19 countries, dahil 21 countries lang ang membro ng South Pacific countries. So ang 19 countries nagsasabi na okay ang Pilipinas magiging chairmanship ng ASEAN countries. At sa chairmanship naman ng ekonomiya ng APEC ay ang China. So ibig sabihin, believe ang 19 countries sa Pilipinas at believe din sila sa China. Ibig sabihin yan ay hindi tayo basta-basta na bansa, di ba? May halaga tayo na bansa sa ASEAN countries. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy, anong masasabi niyo dito? Nahuhupa ang tensyon dahil sa Task Force Philippines? Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel na Patpad, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan. At maraming salamat. Hanggang sa muli.